OMG, Rimulya, pwede bang makasuhan si VP Sara? Naka-live si Attorney Claire. Kamustahin natin si Attorney Claire. Tapos sa Attorney Claire, namiss ko si Attorney Claire. Kopiko Supremo, purong kape. Naka-live siya. Rimulya, pwede bang kasuhan si VP Sara? Makli naman. Wala pa namang wala pang Atras natin ng konti. 18 minutes sagot eh. can she still work as Vice President? Yes, sa akin. Ba? Bakit ko nasabi to? Si Senator Leila de Lima, although hindi siya impeachable officer, but Senator Leila de Lima, Senator Trillanes, nung nakulong, they remained as senators. Still working. Hindi nga lang nakakalabas. Diba? So, anong difference nun? Yung si Vice President kasi, ang Vice President kasi impeachable officer. Pero still, you will not remove her from office. She can still work. Iba yung sitwasyon mga Claire. Di ba meron na ako dati sa inyo na in-explain tungkol doon sa isang deputy ombudsman na nasampahan din ng kaso. Disbarment case. Okay. Sabi niya, impeachable officer ako eh. So you cannot disbar me and you cannot file criminal case against me. Parang ganun yung sitwasyon. Okay? Pero, mga ka-clear, sabi ng Supreme Court, in-example niya yung ombudsman. Ang ombudsman, ang requirement yan is to be supposed to be a lawyer. Dapat lawyer siya. To be an ombudsman, requirement ang lawyer. Na pagiging lawyer. So, ito si deputy officer, deputy ombudsman, sinampahan ng disbarment. So, ang sabi doon sa decision na yun, hindi mo, in example mga clear, ang ombudsman hindi yung deputy ombudsman. Kumaga, ang may kaso is si deputy ombudsman, pero ang in example ng Supreme Court, ombudsman. Okay. So, yung ombudsman daw, ay dahil required siya maging lawyer, you cannot disbar an ombudsman kahit may grounds. Kasi impliedly, indirectly, you will be removing him from the office. Kasi pag hindi ka na lawyer, Hindi ka na pwede. tinanggalan ka na pagiging lawyer mo, hindi ka na qualified to be an ombudsman. Diba? So, impliedly, tinanggal mo, impeachable officer ang ombudsman. So, yun yun, nakuha nyo. Pero ang deputy ombudsman, hindi siya impeachable officer. Diba? Hindi siya impeachable officer. Now, so, sinabi ko sa inyo yung aking diba? Yung aking dahilan kung bakit hindi dapat, bakit pwede, sa akin palagay. It can be, hindi ko pwede sabing tama naman ako, or mali ako, kasi wala pa siyang decision, kumaga directly talking about the filing of a criminal case against the Vice President. Kasi ang example dito is ombudsman. Pero may case mga clear, ha? Okay, sige. Anyway, i-assume natin ito. Pakita ko sa inyo. Okay, ito. Yan. So, dito sa case na to, mga ka-clear, ha? Ito yung sasabi ko sa yung Deputy Ombudsman. Yan, ha? Yan, o. Office of the Ombudsman, Petitioner versus Honorable Court of Appeals and the former Deputy Ombudsman for the Visayas, Arturo C. Mojica, respondents. Okay? So, hindi ko na babagitin ko anong case. Basta, ang decision dito is hindi siya impeachable officer. Kaya pwede siya sampahan ng kaso. So, kasi hindi siya impeachable officer. Paano kung impeachable officer? Yan. Pero kasi dito, mga ka-clear, sinasabi kasi dito sa parte na to, the rule that an impeachable, kita nyo ba? Kita po, attorney. The rule Kita. that an impeachable officer cannot be criminally prosecuted for the same offenses which constitute grounds for impeachment presupposes his continuance in office. So, dahil dito, kaya bang kasuhan ng criminal case ang VP? Okay? Pero tandaan nyo mga ka-clear, hindi ba kinasuhan ang si Vice President Leni ng kasong inciting sedition? Hanapin ko lang mga clear. Okay. Ano to eh? Sinampa to eh. Yan. Ito tayo dito ha. Kaya lang kasi ang sedition is hindi naman siya no bail. Siguro yun ang pwedeng different. Ayan mga clear. Ginawa ito during the time ni dating Pangulong Duterte. Sedition case against Philippine VP judicial harassment. Okay? Kaya lang po mga clear. Diba? Ito mga clear. Sedition and other criminal complaints launched against Philippine Vice President Leni Robredo
and dozens of others for allegedly plotting to destabilize the administration of President Rodrigo Duterte. Yeah, di ba? Pero sinampahan, di ba? Philippines police filed the complaints against the Vice President, 3 oppositions, senators for Roman Catholics. Hindi ko na alam kung ano nangyari dito. Dinismiss din ba to? The timing and targets of this complaint, sinampahan siya, di ba? That an investigation. Okay. So mga clear, ayan na. Kasi dito sabi, unlike Duterte, Robredo does not have constitutional immunity. Guevara pointed out. DOJ pa yan, di ba? So yun. Di ba? Yun yung sinabi. So, hindi natin alam kung paano ito iti-take up. Ito pa mga clear pakita ko. Pero meron pa ako ipapakita sa inyo if ever man na hindi sasampa ng criminal case. Okay, DOJ, kailan to? 2024, November 28. Sabi ng DOJ, only president has immunity from suit. Okay? The Department of Justice said only the sitting president of the Republic has immunity from suit, not the vice president, according to the Philippine Constitution. Totoo naman yan. Maliwanag para sa akin na ang binibigyang immunity from suit ayon sa ating konstitusyon ay ang Pangulo lamang. That immunity applies only during his term. So, mga clear, ito yung sa atin. If ever, sasampahan ng kaso, ang vice president, let's say, plunder. Halimbawa lang well, siguro, yun yung pagkakataon kung si Ombudsman Boying man ang magsasampa nito. Kung lang, kasi nandun yung kaso sa Office of the Ombudsman. Hayaan na lang nila siguro si Vice President umakyat ulit sa Supreme Court. Diba? Kasi, yung pagsampa ng kasong criminal case will not remove the Vice President from office. Babawasan lang siguro yung biyahe niya. Diba? Hindi na siya makakapunta ng The Hague, if ever. Diba? Pero, mga kalitandaan natin, andalas yung wala sa bansa. Yeah? Diba? Madalas na wala sa bansa ang Vice Presidente. Pero, sabi nila, remotely, nakakapagtrabaho. Daw. So, anong difference? Hindi nga na siya makakagala. Hindi na siya makakalabas. Pero kung trabaho lang siguro pag-uusapan, baka walang difference. Kasi she can work doon sa jail. Mga klira, ito lang, pinag-usapan lang natin to mga legal matters to Hindi natin sinasabi na dapat siyang ikulong. Sinasabi ko lang kung ganun mangyayari. Yung hindi ba conflict yun pahayag ni Justice kasi wala naman immunity from lawsuit ang VP. Hindi nga, wala nga. Pakinggan muna natin mga clear. Pakinggan natin. Para mas maliwanag kung ano yung sinabi niya. Bago tayo mag-discuss dito. Meron pa kasi ako di-discuss maliban niya sa criminal case. Okay. And there's some legal questions that we have to answer before we act on it. Because number one is immunity from suit, if it applies to the Vice President. Because I think that's the most important issue. Because actually, hindi immunity from suit ang dapat It's more on, parang, alam mo yun, parang, ang in-explain kasi dito, na in a way, pag dinimanda mo siya criminally at nakulong, para mo siyang hindi inaalaw makapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Yan, di ba? Pero kung ang issue lang is hindi makakapagtrabaho ng tuloy-tuloy, pero nakapagtrabaho naman ng tuloy-tuloy sila Senator Leila de Lima at saka Senator Trillanes. But the difference nga is hindi sila impeachable officer. But ang question lang, kung makakapagpatuloy sila magtrabaho at hindi sila na-remove sa office, yun na yung sagot. Hindi naman sila na-remove sa office. Hindi naman sila napigilan magtrabaho. Di ba? Hindi nga sila nakakaboto. Di ba? Pero mga clear, wala namang kailangan iboto si Vice President. Sarili niya namang trabaho yung sa OVP. Di ba? Kahit nga mawala siya, parang okay naman yung OVP dahil nandiyan naman yata si Atty. Solica Lopez. Ganun yung dating. impeachment is the only way to remove a sitting Vice President. Kasi mga clear, yun yung natingin ko because they are referring to that case na binanggit ko sa inyo. Office of the Ombudsman versus Deputy Ombudsman. Diba? So, kasi in a way, jurisprudence kasi siya. Pero, dapat maliwanag yun kasi kung yun lang ang pagbabatayan nila, it refers to the Ombudsman. Diba? Pero, iba kasi yung situation ng VP. Diba? So, she will not be removed from office. The filing of the criminal case will not remove her from office. Diba? Limited lang yung paglabas niya. Yun lang yung difference. Sa akin. Tuloy. But just the same, we're looking at the immunity issue. So we're investigating, and whatever findings that we have later on, we will have to submit. Yes, totoo naman yan mga clear, ha? Totoo yan mga clear. Yung power ng ombudsman, clear natin to, yung power ng ombudsman, unang-una, hindi naman siya pwedeng mag-file ng administrative case. When we are talking about the administrative case, in-explain ko na sa inyo dati ito. Yung administrative case, yung matatanggalan sa posisyon, magkakaroon ng disciplinary action, kamukha nung ginawa kay Joel Villanueva.
Sinabi natin na ang jurisdiction ng ombudsman pagdating sa administrative case, hindi nila sakop ang impeachable officers, ang miyembro ng Congress, at saka judiciary. So since impeachable officer si Vice Presidente, hindi niya pwedeng sampahan ng administrative case ang Vice Presidente, ipasuspend, kahit hindi yan pumapasok sa kanya opisina at lagi nasa dahig, halimbawa, lagi nasa abroad. Hindi niya rin pwedeng patanggal sa trabaho as Vice President. Bakit? Kasi exempted siya. Hindi siya kasama. Excluded siya doon sa power ng ombudsman na magsampa ng administrative case sa mga public officials. So maliwanag tayo doon. So definitely siya mismo, hindi niya pwedeng patanggal si VP dahil kasama siya doon sa exemptions. Ba? Sa exceptions. Yan, sa exceptions. Ngayon, pagdating sa criminal case, doon magkakatalo. Pwede ba? O hindi pwede? Diba? Binigay ko sa inyo yung position ko. Pero, mas maganda yan, kung maiaakyat sa Supreme Court, o sasampahan nila ng kaso, let's say ng plunder, syempre magsasampa ng kaso itong si VP Sara para tanungin doon sa Supreme Court. Ganoon na naman. So what do you think? Ano magiging resolution ng Supreme Court? Ayokong sabihin kasi wala pa naman yung case. Diba? So tingin niyo ba mangyayari sa decision ng Supreme Court kung ano nangyari sa impeachment? Hindi natin masasabi. Diba? So, basta ngayon, nakita natin jurisprudence, yung pinakita ko sa inyong case. Pero if it will be put to issue again, since it's a different situation, ipakita nila yung sitwasyon na nakapagtrabaho nga yung mga senador. Hindi naman sila tanggal sa position. So it's also not removal from office. Yung pag-file ng case. Okay, so tuloy tayo. Through the impeachment process to the House. And of course, the House will be the one to act on this matter. The other side of it is, if we find that, or there is a conclusion that there's no immunity from suit, we can start filing cases. That there's no immunity from suit, we can start filing cases. Okay. So, mamakli naman. Wala pa namang wala pang iniiwang anumang naglabas siya ng suggestion, pero biten. Ibig sabihin, okay, we continue to investigate at whatever we will gather from this investigation, we will submit for purposes of impeachment. Yung sabi niya, kasi totoo po yan. They can investigate mga impeachable officers for purposes of impeachment. Tama siya. Tama po si si ombudsman doon. Tama po yan. Sasabihin niya yan. At kung ano may mag-gather nila at may finding sila na wala namang immunity from suit, then they will file. Pero mga maliwanag talaga, wala naman sila immunity from suit. Tingin ko it's the idea lang ng yung pinakita ko sa inyong decision. Na even, sabi ko Supreme Court Justice Ascuna, yung sabi na you have to file first impeachment. Kung di siya may impeach, then you cannot file a criminal case. Meron siya sinabing gano'n eh. Diba? Pero diba mas masarap siya i-question ulit. Diba sa Supreme Court. Kasi iba na yung justices dyan. Tignan natin, diba? Baka maiba. Sabi ko nga, yung ibang mga decision ng Supreme Court na-abandon na kapag may ibang case na na-file after, let's say, mga ilang taon, na-abandon yung dating jurisprudence. Malay natin. Okay? So tuloy tayo. But at the moment, based on how you assess things, can your Pero alam mo mga tama lang naman ginagawa ni Ombudsman. Tingin ko dapat hindi nga niya ite-telegraph yung kanya mga maaaring gawin eh. Kasi masabi ng prejudgment na yun. Dapat nga wala eh. Dapat nga mas maging careful si Ombudsman sa mga sagot niya sa media. office Kasi matitelegraph yung pwede niyang gawin. proceed? Given those questions, I mean, That's exactly what I said. Kaya nga napakamot, explain na nga, itinan mo, but at the moment, based on how you assess things, can your office proceed? Given those questions. Tignan mo, napakamot. In-explain niya na kasi. Di ba, in-explain niya na yun. Ito maaaring sitwasyon, may issue about immunity from suit, ito pwede, mag-imbestiga kami for purposes ng impeachment. Tapos kapag walang immunity from suit, edi tuloy ang kaso. Napakamo tuloy. No, exactly what I said. It's something that we have to think out, thresh out properly, because immunity from suit is an issue. Yeah. At tingin ko hindi yung immunity from suit. Definitely wala siyang immunity from suit, only the president. It's if you can file a criminal case na ang magiging result nito is discontinuance of the officer in the performance of her duty. Yun. Magkakaroon ba ng discontinuance ng pag-perform ng kanyang duty na impliedly para mo siya tinanggal sa posisyon. Yun yung issue doon. Not the immunity from suit. Kaya lang correlated kasi, kaya siguro yun sinasabi niya. She is immune from suit like the president during her term in office, and just can only be subjected to an impeachment complaint. But we have to remember
There were vice presidents before whose Yan. continuous cases continued while they were vice president. O yun naman siya, di ba? Kaya nga inaaral, yun yung sabi niya sa media, inaaral nila, kailangan nilang i-weigh, kasi sayang naman yung effort, di ba? Kaya dapat busisiin nila. Jojo Binay O, tama, Jojo Binay. had cases filed against him when he was vice president. That's why Bibigyan immunity eh. from suit is debatable. But of course, with the way that the Supreme Court is behaving, we don't know Meron siya ano doon, mga klira. against him Alam mo ah? when he was vice president. That's why immunity from suit is debatable. But of course, with the way that the Supreme Court is behaving, Wow! With the way the Supreme Court is behaving? Ngayon ko lang yung nadinig, mga klira. Sabay-sabay tayo nakikinig ngayon, ha? Nakita ko lang yung title nito, sabi ko, take upin ko. With the Supreme Court now behaving? Iba yung mga, ombudsman na, meron kang pasaring, ha? from suit is debatable. But of course, with the way that the Supreme Court is behaving, we don't know how they will treat this matter. Then, wala tayong magagawa dyan, kundi isang pa nila. Sa akin, for me, mga clear, sa akin, the way I see it, hindi pwedeng i-consider siya as immunity from suit. Pero tama si ombudsman, i-weigh things nila. Tapos sabi niya, inakita naman sa Supreme Court yan. Iba yung behavior daw ng Supreme Court ngayon. Si ombudsman talaga, oh. Sige. Because remember, the impeachment cases in the Supreme Court, the reasoning in the first resolution and in the motion for reconsideration Oh, naku. were very different, but the result was the same. It was not to allow impeachment. Oh, nako. May pasabog pala dito si ombudsman, mga clear. Hindi ko na nakita kaagad. Meron pa siyang pasabog dito. Diba, parang ang dating is, yung decision daw sa Supreme Court sa pinaka-main case, and then after that, nag-motion for reconsideration, different, pero isa lang ang result, not to allow the impeachment. So, Raul Respicio, Ancelis, Leo Moico, meron siyang parang hindi magandang naranasan sa Supreme Court, ha? So, Tapos tumitipa, tinan nyo naman mga kaklita ito si ombudsman. so ultimately, I'm just trying to imagine this. So it's possible that you proceed, and then at the same time, somebody will challenge your action, bring it to the Ang kulit ng reporter. So, does it mean you will proceed? Inaaral pa nga! Exactly. Okay na siya. That's what we expect to happen. It will get there when the time comes. Okay. Thank you, sir. Ganda lang yung tinis. Well, anyway, mga krito yan. Ito yan sa atin, ha? Tama. Diba? No, may issue about the alleged ill-gotten wealth. The alleged ill-gotten wealth. Si VP Binay. I-assume natin na hindi nasasampa ng criminal case. Ha? Baka nga naman yung Supreme Court, iba na naman ang maging desisyon, diba? You can still, siguro hindi ombudsman. May kasong plunder, diba? May kasong plunder. Sinampa ni Civil Society Group at nitong si Trillanes. Meron na, diba? Kaya nababagalan itong si ombudsman sa AMLAC because AMLAC can file a case ng forfeiture of ill-gotten wealth kung may ill-gotten wealth. Sa bagal nila, baka wala. Kung meron man hindi ko inasyon na may ill-gotten wealth. Kung meron, baka natakbo na. Wala na. Diba? AMLAC can do that. They can file civil cases. Mga clear. Ha? Pagka-freeze ng assets, let's say relatives nila, dami sila, mga bank accounts nila, they can file a civil case for forfeiture of ill-gotten wealth through the Solicitor General. Diba? So doon, mga ka-clear, hindi yung criminal case. So they cannot invoke na impeachable officer to. Kasi that's a civil case. Pero kahit papano, kung meron man ill-gotten wealth na kayo ay binibintang, dapat si AMLAC nagtrabaho na. Way back. Diba, Sentry? Ombudsman. Diba? Oh, sabi ni Dakila, correct, VP can be can be sued in court and be convicted without the intention of removing her from the office for her to continue to discharge office function, but this time, remotely. Hindi naman. Yes, yan talaga gusto natin, but bet ko din makulong yan. Hindi tayo nag-explore lang tayo, unless the great escape. Wow. Jailbreak agad. Jailbreak. Na mga di ba? Nag-explore lang tayo ng ideas. Nag-explore lang tayo ng ideas. So, yung maaaring legal action, calling. Sa akin, hindi na si KVP Sara to, Hindi na to para kay VP Sara. Sana, kung masipag ang AMLAC, mas sipagan nyo pa. Kung mabilis ang AMLAC, mas bilisan nyo pa.
Kasi baka pag lingon nyo, wala na yung ari eh. Wala na yung pag-aari. Wala na yung asset. Diba? Pag lingon nyo ngayon, pag-freeze kayo ng asset, wala na. Diba? Okay, Elmer Pasadilla. Attorney Claire, parati pong nanonood ang kapatid ko sa inyo. Nasa Barangay West Crame, San Juan City. Uy, sino si kapatid mo? Yung kapatid po ni Sir Elmer Pasadilla. Yan. Good evening po. Good evening. Pero siya yung nag-comment. Thank you po. Ganito yan, sabihin sa akin. May mamimit ako. Yusik, pwede, even before, nung lawyer pa, nung na-practicing pa ako. Attorney, pwede mo pa-picture. Nakikinig po kasi sa inyo yung tatay ko. Tapos yan, attorney, pwede pong pabati naman kasi yung tita ko lagi nanonood sa inyo. Yung bumabati sa akin, hindi sila nanonood. Yung tita niya, lola niya, nanay niya, tito niya. Ganun. O yan, katulad ni Elmer, kapatid niya. Hello po, sana binanggit na yung pangalan. Diba, Dali Babes, Cheryl Banyaga, o Lemon, Shiro, yan ang legit political harassment kay VP Lenny. Diba? Tapos, sino ba talaga ang merong tag doon? De facto martial law. Diba? Anyway, mga klila, yan ang tinikap natin kasi maganda pag-usapan yan. Pwede tayong mag-isip na anong pwedeng gawing aksyon. Anong pwede. So, tingin ko lang kung sasampahan ng kaso, akita na siya sa Supreme Court. Akita na si CBP sa Supreme Court. O tapos, after that, sampahan ng kung meron sila iniisip na i-document. Kasi yun naman, plunder naman pinag-usapan natin dito eh. O di ba, Amlak? Plunder naman ito pinag-usapan natin dito eh. Bakit nga ba? Hello? Sana, marinig. Yun lang mga kliyente. Hindi man, ito'y para sa lahat. Ayun yung pangalan ni Elmer, ng kapatid niya. Mirna Pasadilla Mata. Ayan, ang pangalan ng kapatid ni Sir Elmer. Thank you. Janet, hello. Hindi ko na nakikita si Jennifer. Siguro hindi ko na mabasa si Jennifer. Samuel Nasianseno. Lagi ako nanonood sa program mo. Ayan. Pabati naman. Ayan, Samuel Nasianseno. Ayan. Okay? Si Tex Villa, hello po. Yvonne is at NER. Yan. Thank you. O, yung mga hindi kayang matulog ng gabi. Gagabi ako eh. Kahit team replay, no problem with me. Arian, Melba Baliza. Vix Policarpio. Umabot din sa live. Anton Reyes, hello. John Vic daw. Yan sabi niya. Angela Gonzaga, hello. Yan. Cesar Galigaro. Yan, from Toronto. Marvin Toralba. Yes. And Ronel Abreya. Jenny Ramos. Sherlock from New York. Zig Marley. Sana naging, hindi. Walang balak. Ivy Reg, Pin from UK. Paano kung babasahin to? Puro Pin Ice. Pin Ice ba? Tama? From HK. Ernesto Olivera, how was Deputy Ombudsman Karandang was removed from office? Tinatanggal po ni dating Pangulong Duterte. Ay, sinampahan nila ng kaso. Deputy yun eh. Sinampahan ng kaso tungkol na sa korupsyon. Yun. Tanggal. Sa utos ni dating Pangulong Duterte. Inamin naman yun ni Samuel Martinez. So, hindi ko alam kung planted ang evidence doon. Hindi natin alam. Basta yun lang alam ko. Kinasuhan, tinanggal. Okay? Mirna Ortega, hello po. Walang tulugan mga kababayan. Yan. Pangkapi daw. Sakura, thank you sa sticker. Arweng and Cheryl Cortez. Thank you sa inyo mga super sticker. Aking mga MIDC, you know what? Mami De Masukat, Auntie Amitis, Bayabaw, and Mami Tristin Martin, and Antonia Vicente. Bye-bye. Weng Vizda. See you! Topic natin, next, si Kong Barsaga.